ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod ang salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. We will sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us. When you're down and troubled and you feel insecure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord and He will sustain you.
us. When you're down in trouble and you feel insecure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord and He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. And we will stand secure. And we will stand secure. Good morning, Jesus! yan talaga ang buhay na buhay lagi. Alam niyo, pag nakausap niyo si Sister Sally, malalaman ninyo kung bakit. Kasi iba na yung pananaw niya ngayon sa buhay. Oo, kasi everyday daw sa kanya is really a blessing. Oo, dahil second life niya na kasi yan. Wala na daw siyang ibang gusto kung hindi ang magpuri kay Lord. Thank you, Lord. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up, miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. Ganda nung awitin na yun, mga kapatid? Thank you, Lord, sa ating mahinhin na kapatid na si Jollibee. Para sa awitin na yon. Glory to God. Lord, maraming salamat sa napakagandang araw po. Napakagandang panahon, Lord. Hindi mainit, hindi umuulan, tamang-tama lang. Thank you, Lord, for this blessing. Salamat din po, Lord, sa weekend na ito. Umabot na naman po kami, Lord, ng Sabado at Linggo at alam namin may susunod na linggo na naman po na ipagkakaloob ka sa amin. But for today, we thank you for this day, Lord. At kami po ay nagising pa ng malakas, masaya, Lord, at merong pag-asa sa araw na ito. New hope for this day. Pangunahan mo po kami lahat, Lord. Pati po ang mga kapatiran namin na nasa kanya-kanyang mga tahanan, na kasama po namin na naghihintay sa inyo ng mensahe nyo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Glory to God. So, ngayon na po yung ating, ang tawag dun? Culmination. Ang galing ng word ni Arnold, ng ating pong series for this week. At ito po ay nasa Romans 7:15. Okay? Romans 7:15. Na ang nakalagay po ay, I really do not understand myself, for I want to do what is right, but I don't do it.
Instead, I do what I hate. Thank you, Lord. Galing, no? Ganun pala yun. Huwag mo siyang tignan habang nire-recite mo. Kasi, yan rin po ang ating memory verse of the week. Romans 7:14. So, natalakay na po natin ang napakaraming signs na pwede nating bantayan sa buhay natin para malaman po natin kung tayo po are on a self-destruct mode or hindi. So, hindi ko na po re-reviewin nyo kasi baka maubusan na naman tayo ng oras. Sa umagang ito po, di nakita na po natin ngayon yung mga signs. So, minsan meron tayo noon, di ba? Hindi naman porke tayo po ay Christian, wala tayo noon. Minsan, nagkakaroon po tayo ng mga ganun. It doesn't matter kung ano lamang ito, parang maliit na bagay kumpara doon sa mga nakakasanayan ng mundo, yung mga bad habits ng mundo. Pero it is still a bad habit na kailangan po nating i-break. Ngayong araw na ito, mga kapatid, pag-uusapan po natin ang mga steps para naman po ma-break itong mga bad habits na to at mawala sa buhay natin so that we can move forward. At huwag pong mapirmis lamang yung ating buhay espiritual. So, again po, ang habit po is a regular practice na wired deep into our brains at kaya siya nagiging mahirap na i-give up. Ang mga habits, meron din naman mga good habits, hindi ba? Like yung mga exercise, healthy eating, di ba? Magagandang mga, especially regular Bible reading. Yan, nagiging habit po kasi yan pag lagi natin ginagawa. Kasi nga repeated patterns of behavior po yan. Meron naman pong mga bad. At yun po yung mga imprisoned sa atin sa isang area ng buhay natin na hindi na tayo makawala. So, kailangan po natin itong ma-break. Ang unang-unang step po is acknowledge that you have a bad habit. Kasi minsan, pag meron kang kinausap na tao, ikaw napapansin ko, parang mas marami kayatang oras sa laro kesa sa ganito. Hindi grabe ka naman, sabi agad ng mga tao, di ba? So, sa unang-unang pa lang, step para makawala tayo doon, baksak na agad tayo. Kailangan i-recognize po natin. We have to acknowledge that we have a habit para alam mo rin sa sarili mo na may kailangan kang alisin. And this involves humility. So, kailangan po, let us always stay humble to acknowledge that we have a habit that hinders us from reflecting who we are as a child of God. Kailangan i-acknowledge po natin yan, mga kapatid. Kasi God draws near to those who are humble and seek His righteousness. So accept natin that there is something that needs to be changed in our life in order for us to fulfill God's will. At ang term po doon is true repentance. Yan. Kailangan po nating magsisi. Alam niyo si David, sa Psalm 32:5, sabi niya, I acknowledge my sin to you, and my iniquity I have not hidden. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. So sabi niya, hindi ko itatago sa iyo itong kasalanan ko. I acknowledge that I have sinned, sabi niya, to you. So, wag nating itago, mga kapatid. Aminin po natin. Yun ang first step para po mapagtagumpayan natin. Always remember that we as Christians are in a battle and the enemy and his forces po are seeking to destroy our life. Yun lang po ang gusto niyan araw-araw, mga kapatid. At pwede kanyang ilure dito sa mga habits na to para isabotage niya yung buhay natin. Hindi ba nga, sabi ko nga sa inyo, i-entice ka niya to do something that you enjoy para po maging karibal ng
oras mo sa Panginoon. Kasi kapag ka nilure ka niya into something that you do not enjoy, hindi mo yung gagawin. Siyempre, hindi mo na i-enjoy. Kaya ilulure ka niya sa isang bagay na ma-enjoy ka na gagawin. Like halimbawa, di ba, yung sabi natin, nood ka ng Netflix, walang masama doon. Nood ka ng Vincenzo, Casano, wala ring masama doon. Pwedeng manood, pero wag agawin ang oras mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos or into doing something that the Lord is asking you to do. Wag makaano doon, mga kapatid. Wag maging sagabal doon sa pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Okay. Pangalawa, consider tomorrow. I-consider mo kung ano ang magiging resulta nito sa kinabukasan mo. Kasi po mga kapatid, lahat our behaviors hold natural consequences. Hindi pwedeng wala, di ba? Halimbawa, babalik na lang, ako na lang lagi para wala na lang ano. Halimbawa, yung sinabi ko sa inyong kakalaro, hanggang 2:00 ng madaling araw, naglalaro ka. Buti nga ako, noon hanggang 2:00 lang. Yung iba, inuumaga na. Ano ang consequence noon sa'yo tomorrow? Eh di, yung mata mo rito, itim na itim. Tapos hindi ka maka-function properly dahil may hangover ka. Hindi sa pag-iinom, kung hindi sa paglalaro. Diba, mga kapatid? So, i-consider po natin kung ano ang consequence ng mga ginagawa natin. Huwag lamang po yung momentary at saka temporary pleasure na ibinibigay sa atin ng mga ginagawa nating bad habits. Alalahanin din po natin ang implication niyan tomorrow, mga kapatid. Halimbawa po, alam niyo po ba na isang habit ang shopping ka ng shopping kahit na isang bad habit ang shopping ka ng shopping at bili ka ng bili ng mga bagay kahit wala kang pambili? Bili ka ng bili ng mga bagay kahit wala kang pambili. Is a bad habit. May pambili, go ahead. Enjoy the fruit of your labor but be wise. Diba? Pero kung wala kang pambili, tapos click the butter. Sabi nga ni Thea, yung butter button ang sinasabi niya. So, click ka ng click sa Lazada, sa Shopee, click ka ng click sa online selling. Wala ka namang pera. Hindi mo namamalayan, ayan na, magkakaroon ka na ng takot kay Judith at saka kay Jonah. Oh, that is a bad habit. Na-share na po yan ng mga kapatid natin, mga kapatid. So, nasisiyahan ka habang ginagawa mo yun. Doon sa oras na ginagawa mo yun. Kasi talagang, alam nyo ba na nakaka-elevate ng pulse ang shopping? Alam yan ng mga babae, mga kapatid. Totoo yan. Minsan sasabihin ko, sakit-sakit ng ulo ko. Ang sakit ng ulo ko, babe. Tapos pagka yung magsa-shopping, tapos namili, sabi niya, kamusta ang sakit ng ulo? Ah, wala yan. Nakakagaling pala ng sakit yun, So, mga kapatid, that is also a bad habit. Kasi nagko-covet ka ng mga bagay na that will later on deplete you. Imbis na inflate you, they will deplete you. Parang balon yan. Habang nagsishopping ka, ini-inflate niya yung mo. Wow, thank you, Lord. Tapos pagkasingilan na, dinideplete, nawawalan na ng laman yung balon. So, i-consider po natin itong mga bagay na to kung ano ang gagawin sa atin sa kinabukasan. Para po magising tayo. Ang next step po, seek the Lord's help. Ang bad habit kasi ay parang addiction din, tama? Kasi, hindi na, parang, the person cannot help it. Alam mo yun? Parang hindi mo na siya mapigilan. Hirap na hirap ka ng, alam mong mali, pero hirap na hirap ka ng tanggalin siya. Ganon din ang addiction di ba? So, we should seek the Lord's help. Ask for help. Ang Panginoon, alam niya kung kailan tayo mahina.
Kaya nga sinabihan niya tayo to turn to Him in our weaknesses because in our weaknesses, siya yung strength natin. Alam niya yon na mahina tayo. Kaya nga sabi niya, punta kayo sa akin. Sabi niya, for my power is greater when you are weak. So, nire-remind niya tayo sa 2 Corinthians 12:10. Tingnan natin ha. 2 Corinthians 12:10. Ang sabi niya, for the sake of Christ then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. So, nire-remind tayo ng Panginoon dito sa 2 Corinthians 12:10 that His power is perfected in us when we admit our weaknesses. Pag sinabi mong, Lord, mahina ako rito alam mo naman ako, kilala mo ko, tulungan mo ko dito, then His power will be perfected in our weakness. Kasi yun ang pangako niya mga kapatid. At James 1:5, alam niyo po ba na nag-e-enjoy ang Diyos na ibigay ang wisdom sa atin when you lack it? Sabi niya sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. So hingi lang tayo ng karunungan para ma-deal natin yung sitwasyon natin na hindi tayo hirap na hirap po tayong makawala. So we are to turn our eyes to Him in our weakest moment, mga kapatid, and seek His deliverance. Kasi kung tayo lang, ay give in tayo doon. Why? It will satisfy our flesh. Kaya kailangan natin ng kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Dahil kung tayo lang, madali tayong mag-give in, mga kapatid. Sobrang dali. Sa Psalm 32, sa John 8:36, alam niyo yung awitin na, sino may awit dito? Si Pastor Simple? When the sun sets you free, Darwin, you will be free indeed. Di ba? Stay close to Him. Stay close to Him and do His will. Pinagsaman dalawang kanta. Magkaibang awitin po yun, mga kapatid. Oo. So, alam niyo po, meron tayong mga ganun sa buhay natin na we have to admit that it is only solvable. May word bang solvable? By God alone. At isa po yan. Dahil kung tayo lamang mahihirapan po tayo. Kaya nga sabi niya, He who the Son sets free is free indeed. Yun. So, seek God's help. Kasi wala pa po akong nakita na who sought the Lord's help na na-disappoint. Wala pa. Kasi lahat ng humihingi ng tulong sa Panginoon, nakakatanggap ng tulong. At lagi siyang on the right time ng Panginoon. Lagi siyang, yung timing niya, perfect lagi Akala natin minsan late na, di ba? Pero hindi. Perfect lagi yung timing ng ating Panginoon. So, hingi po tayo ng tulong kay Lord at hindi tayo madi-disappoint. Alam nyo, ang Diyos, lagi po niyang hinihintay yung moment where He can manifest His power in us. Kasi, magma-manifest siya the best, yung power ng Diyos sa buhay natin kapag wala nang tayo. As long as there is still me, di ba yung self natin, mahihirapan. Pero pag walang-wala na ikaw, doon mo makikita ang power ng Diyos na mag-manifest sa mga tao. Kaya gustong-gusto niya yung moment na sinasabi mo sa Kanya na, Lord, hindi ko na to kaya, ikaw na to. Yun ang mga gustong-gusto ng Panginoon. Yung bang wala ka ng ibang inaasahan kung hindi siya, at doon mo po makikita ang deliverance ng ating Panginoon. Hindi ko po alam kung ano ang habits na you want to break in your life. But I am very sure that nothing is impossible with the Lord. At wala po siyang hindi kayang gawin sa buhay natin. Cry unto the Lord and He will deliver you. Kaya nga sabi niya sa Matthew 11:28, come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, and I will give you rest. Pinahihirapan na po ba tayo, kapatid, ng ating
bad habits na yan na hindi natin ma-break. Ano ba yung bad habits mo? Yung naninigarilyo ka ba lagi? Kapag nai-stress ka, naghahanap ka ba ng yosi? O kaya kapag ka ba hindi mo na alam ang gagawin mo, ang tinatakbuhan mo ay ang bote na may drawing na anghel? Na may espada? Yun po ba ang tinatakbuhan natin? Ano po ba yung bad habits? Yung po bang hindi mo maiwasan na hindi i-chismis yung kapitbahay mo? That is also a bad habit, mga kapatid. Yun po bang hindi makukumpleto ang araw mo pag hindi mo siniraan yung kaaway mo? Ano ba yung bad habit that you have? Hindi bad habits din kasi yun. Nakasanayan na eh. Ang isang bagay na alam mong hindi tama, pero lagi mong ginagawa is a habit. Tama si Mama Ched. Is a habit. So sabi ng Panginoon, come to me and I will give you rest. Ayaw mo noon, mapapahinga yung bibig mo. Pag isinuko mo yan kay Lord, di ba? Ano ka pa? Iwas away ka pa. So sabi ko sa inyo mga kapatid Okay, pang-apat. Replace it with a deeper joy. Bakit ko sinabing deeper joy? Alam niyo po, ang joy na binibigay sa atin ng mga bad habits natin ay shallow. And shallow. Very shallow, mga kapatid. Bakit kanyo? Kaya mo ayaw tigilan siya eh. Kasi once na tinigilan mo ang bad habit mo na yan, alam mo na malolobat ka. Di ba kaya nga laro ka ng laro eh. Pati katawan mo sumasabay dyan eh, gumaganon, habang naglalaro ka. Kasi nagiging energetic ka habang ginagawa mo siya. Kaya ayaw mo siyang tigilan kasi once na, kain ka muna! Once na kumain ka, di ba parang, yung kain mo madalian kasi nga, para kang ang addict, no? Parang pag tinigilan mo kasi yung substance, di ba? Nanginginig ka. Parang pagka tinigilan mo yung bad habit mo, nanginginig ka. Ano nangyayari sa'yo? Kailangan ko mag-chismis. Bakit? Nanginginig na ako. Pag withdrawal ba sa chismis din, nanginginig ka rin ba? Mga kapatid, so, very shallow ang joy niyan. Kaya mo siya paulit-ulit na ginagawa eh. Kasi, alam nyo, ganun pala ang addict. Oo, totoo, Mama Ched. Kasi, nung kami ay nasa rehab, hindi kami na rehab. Nung kami ay nandun, ini-explain sa amin yung sa mga addict. Oo, hahanap-hanapin mo daw. Kasi, sabi niya, sa unang tikim mo daw niyan, ang feeling daw nila, para daw yung si Manny Pacquiao nang nanalo ng world title. Tapos umuwi sa airport pa lamang nakapila na ang mga tao habang naglalakad siya, pinapalakpakan siya. Tapos daw isinakay sa tawag doon? Float. Oo, sa motorcade, sa float, float yung nakataas eh. Tapos yung mga tao habang dumadaan sa gitna, nag-cheer sa kanya. Ganon daw yung feeling. Ganon daw ang feeling. Kaya parang gustong-gusto pala nila. Oo, para silang nasa sobra daw yung kaligayahan. Pag bumaba na daw yun, hahanapin mo ulit. Kaya, kailangan daw mas masaya doon ang maabot mo. Kaya tataasan mo yung dosage. Hanggang sa kahit wala na nun, masaya ka na. Why? Nasiraan ka na eh. Kinain na ng substance yung isip. Kaya, yun, andun ka sa sulok, tawa ka ng tawa mag-isa kahit wala ng substance. So, ganun din po ang ginagawa nito sa atin. Now, temporary yun. Kaya nga, karga ka ng karga eh. Kasi nga, nawawala. Kaya ginagawa mo ng ginagawa kasi nawawala. Replace it with a deeper joy. One of the best strategies po for changing a behavior is replace it. Alam mo, natutuwa ako doon sa basketball, sa volleyball namin ng mga bata. For 2 hours, walang humahawak ng cellphone. Di ba? Tapos, ang saya-saya. Sigawan dito, sigawan doon, pikunan dito, pikunan doon. Di ba? Pero,
walang naghahawak ng cellphone for 2 or 2.5 hours. Na-exercise pa. So, pwede mong i-replace into something na mas yung joy. Hindi ba? Kaya tuloy ngayon, pagdating ng alas 3:30, nagme-message na sa akin, Tita Ria, set up na po ba tayo? Ganon. Kaya parang naging automatic, nakakatuwa. Hindi na nakatutok sa cellphone. Kahit man lamang po 2 to 3 hours sa maghapon ay wala kaming lahat hawak na cellphone, naglalaro lang kami. So, yung mga ano na to, pwede nating i-replace. Tignan ninyo, ilang buwan na kaming nagba-volleyball. Naging habit na siya. Kaya pati 3:30, kahit na wala kami, tita, yung bola po nasa inyo. O, wala kami. O, ihiramin lang ang susi ng bahay, kunin nyo doon. Naging habit na. So you see, pwede mong palitan. Pwede nating palitan, mga kapatid. Ang nangyayari po kasi sa mga kabataan, ang totoo nun, wala rin kasi silang magawa sa bahay. Bigyan natin ng trabaho. Oo, maglinis, maglaba. Kaya naman yan ganyan. Sa totoo lang, pag bata ka, naghahanap ka ng laro. Ilan sa atin ang inaabot ng, pag ayaw mo na nga ako nung maliit ako, maano ko active po talaga ako. Kaya lahat ng laro na laro ko nung bata, tumbang preso, ano yon, piko, text. Nagte-text ako, mga kapatid. Yo-yo, di ba? Patintero, looks. Itong bukol ko rito, itong bukol ko na to, na nakaangat na talaga tong noo ko na to, gawa to ng Chinese garter. Chinese garter. Garter. Yung pataas yan ng pataas, nakadalawang dangkal ako dito. Dalawang dangkal. Garter, dalawang dangkal. Pag dalawang dangkal na po, talagang uuna ang paa mo. Kailangan ganun yun, mataas ang paa mo sa ulo mo para makuha mo siya. Sobrang taas na, hindi na kinaya ng paa ko yung taas, nalaglag ako. Alam niyo po itong bukol ko na to, kulang na lang, pag yung tinusok mong karami, gaganon yung dugo nito Noon, ang laki talaga niyan. Kaya po yung mga bata nakababad sa cellphone, wala silang ganon. Wala silang ganon. Kaya marami na ngayong mga bata ang madami ring sakit, hindi naaarawan, hindi napapawisan. Kasi wala nang mga ganon. Kasi nga, ang kalaro na lang nila, cellphone. So, maski senior, pwede pa rin mag-exercise, hindi ba? So, palitan po natin siya. Kailangan natin siyang i-replace with a joy that will satisfy us. Kahit na hindi mo na nag-stop ka na, hindi nawawala yung joy, mga kapatid. So, palitan natin. Yung mga nanay, para po hindi tayo palaging nagre-reklamo sa anak, for the meantime, samahan nyo sila. Parang halimbawa, ilabas po ninyo, dali nyo sa park. Diba? Mas maganda ang park na naglalakad lamang kayo kesa sa nagsi-cellphone lang sila, hindi ba? Parang sa mga alam nyo ba, ang kain ng kain is also a bad habit? Oo. Yung pag tumigil yung bibig sa nguya, ganun, pag na-stop, tumitingin na sa bahay, naghahanap, ano kaya pwede pang ngat-ngatin. Ang gawin po natin, lumabas ka, maglakad ka, makipagkwentuhan ka dyan, maglakad ka, pabalik-balik si Kuya Ernie, ha? Nagtatagal na. At congratulations kay Beng. Oo, finally, nagmamarcha siya. Tuwing gabi. Oo, nagising na din si Beng. Nagmamarcha na siya kagabi nga nakasalubong, sabi ko, kaliwa ka. Ginaganon ko si Beng kagabi. So, find something that will stimulate you na gawin yon, pero hindi yung nakakasama. Dun sa nakakabuti na po sa atin. Okay. Sunod,
Yield to the Spirit of God. Yan. Pagka po, when we seek God, the Holy Spirit speaks to us. At nire-reveal niya yung mga bagay tungkol sa Panginoon at tinuturuan niya po tayo kung ano yung mga dapat nating gawin. Ang Espiritu po ng Diyos comes to help us to live a life na gusto sa atin ng Panginoon. Yun po ang gawain po, ang ginagawa sa atin ng Holy Spirit. Alam niya kung ano ang gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon at siya ang tumutulong. Kaya nga ang tawag sa kanya, helper. He will help us to live a life that God intended for us. Kaya hingin mo lagi ang tulong niya, mga kapatid. At pag hiningi mo ang tulong niya, follow His leading. Yun ang part natin. Part natin yun to follow His lead. Nililig niya po tayo to do God's will. Dito po sa Galatians 5:16, basahin natin. But I say, walk by the Spirit and do not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to prevent you from doing what you would. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Kaya po, be always led by the Spirit. Kasi kapag lagi kang nakikinig sa leading ng Holy Spirit, sigurado po yan, hindi ka matatrap sa isang repeated patterns of behavior na makakasama sa'yo. Kasi fina-follow mo ang leading ng Holy Spirit. And the Holy Spirit will not entrap you into something na makakasira sa iyo. Always for our own good, mga kapatid. And the last step po is set our hearts daily to examine ourselves. Kaya nga, di ba may awitin tayo? Examine me, O Lord, and know my thoughts. Find out if there is any evil within me, O Lord. So, kailangan nating i-examine, mga kapatid. Kasi, napaka-subtle ng enemy. Uumpisahan kanya dun sa mga bagay na hindi mo masyadong halata at hindi mo masyadong mapapansin. Na sometimes, over na, sobra na yung ginagawa mo, hindi mo pa rin napapansin dahil nasanay ka sa paggawa nung una na hindi halata eh. Pero pag nakita na nung ibang tao at sinabi na sa'yo, hindi nga. Di ba mapapaganon tayo? Hindi nga. Totoo. Hindi ko namamalayan. Kasi nga, masyadong matalino ang enemy, mga kapatid. Tandaan niyo po yun. Kaya we need the help of God and the Holy Spirit para i-reveal sa atin ang mga bagay-bagay because the enemy is so subtle na hindi natin napapansin, siya na pala ang nasusunod sa buhay natin. So, kailangan po natin ng daily assessment. Yun yung sinabi kong awitin natin sa Psalm 139 verse 23. So, kailangan, let us always be conscious of Christ. Always conscious of the leading of the Holy Spirit para hindi po tayo ma-entrap dito sa mga bad habits na ito. Aminin po natin, ano ang bad habits na meron ka ngayon, kapatid? Pag hindi mo inamin, mahihirapang matanggal. Kailangan willing ka. Para yung may mga tao kasi na may mga bukol na kailangan sabi ng doktor na operahan pero ayaw pa operahan. Pero alam mong makakasama sa'yo, ayaw mong patanggal. So, ganun din po ang mangyayari pagka ayaw nating patanggal kay Lord. Pero, ano ang bad habits natin ngayon? I-acknowledge po natin and seek the Lord's help. And palitan mo siya ng mga bagay na makakatulong para lumago ka
spiritually. Dahil sabi ko nga sa inyo kahapon, we are first a spirit being who has a soul and who lives in a body. Kaya pag inuna nating maayos yung spirit natin, our soul and our body will follow dun sa spirit natin na yun. So, gusto mong maging healthy ang body mo? Gusto mong maging healthy ang will mo? Gawin mong healthy yung spirit mo. Thank you, Lord. Ayan po ang kabuuan ng ating, ano yun? Romans 7:14 sa linggong ito. Kaya, 15, ano ba naman? That is a bad habit. Ano ba yung 14 na yan? Buong linggo, araw-araw, nagkakamali ako sa 7:15. Di ba? Thank you, Lord. Ayan po mga kapatid. And I hope and pray na tayo po ay nakatulong sa ating mga kapatiran na nakikinig. Hello po, Brother Joseph Cueto. You are back. Yes. Thank you, Lord. Okay. Good morning din kila Brother Pip. Laging nakikinig na ngayon, araw-araw, sa mga kapatiran po natin na nandito. Okay, mga kapatid, wag kayong bibitaw hanggang mamaya. Meron po tayong live na guest. Guest, di ba? Hulaan nyo kung sino. Para mamaya doon sa awit ng pag-ibig. Kaya antayin nyo po yan, mga kapatid. But for now, i-greet muna natin yung ating mga kapatiran na nagsiselebrate sa araw na ito ng kanilang birthday. Today is your birthday. Ano bang date ngayon? June, June 5 na? Happy birthday, Sister Vera Amistoso! Sister Vera, aking inaanak, happy birthday sa'yo. Alam ko, marami pa rin ipagpapasalamat sa kabila ng kalagayan mo. Kaya, happy birthday, enjoy your special day. Sabi nga niya, hindi ko lang pinush back ang enemy. Sabi niya, I trampled down the enemy. Very good. And happy birthday to Sister Fiona Tatlong Maria. Sa Santa Rosa to, no? Okay. Brother Mateo Leovic Galarpe. Naku, si Kuya Matt pala yan. Kuya Matt, happy birthday. Sister Leia Columbres. Happy birthday din po sa inyo. And belated happy birthday kay Mave. Lalog ng ating Lipa Outreach. Ayan. Happy birthday mga kapatid. Brother David. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday mga kapatid and happy anniversary po kay Brother June and Sister Nelita Gonzales and Brother Jomar and Sister Maylin Masongsong, taga Masalisi. Tama? Happy anniversary po sa inyo mga kapatid. Okay, thank you Lord. Meron bang game na sa ating mga kapatiran? 4,000. Dami. Bakit kaya yung mga kapatid natin ayaw sumali, no? 4,000 palagi. Isang araw kaya, tumawag tayo, no? Ng mga naka-online. Oh, total sabi naman nila, memorize naman daw lang nila eh. Hindi lang daw sila sumasali. Try kaya natin, no?
Baka magpatay ng cellphone, no? Wala nang makinig. Sige na nga. Unahin muna natin na iikot ang ating roleta para sa ating 4,000 na nag-game na para po makapag-prepare sila. O sige, Brother David. Oh, di ba? Si Sister Relly Danganan. Okay. Oh, siya nga yan. Sister Relly yan, Sister Relly. Okay, thank you, Lord. Ready na po kayo mamayang konti, Sister Relly, ha? Pero for now, tatawagin ko muna yung ating mga kapatiran na nandito sa loob. Wow, si Sister Menchi, nahulaan niya agad. Bakit nahulaan agad ni Sister Menchi kung sino yung ating panauhin? Okay. Sister Nene! Ayan na, naku si Tane. Kakabahan na si Tane niyan. Inhale, exhale. Inhale, Tane, exhale. Okay. Magin natin si Tanene. Ready naman yan. O, para kasi Dwayne ngayon, Tane. Kuha agad ng upuan. Lapit, Tane. Yan. Okay. Ang ready si Tane. Kahinga muna ng malalim. Thank you, Lord. O, sige, buenos Pagtanggal dias ng con todos allí na Zamboanga City. Wow. Kaya lang nasa ECQ sila kasi maraming cases ng yung variant. Buenos dias, Zamboanga. Kaya yung pag-asa natin ay kay Lord na alam naman niya yung mga pangyayari. Ayan, Amen. thank you, Lord. Sige. And Jesus went up the mountains and sat, and his disciples went after him. And he opened his mouth and said, kaya lang po ako, no? Kasi, biro mo, no, nasa mountain si Lord. Bigla nag-iba si Sister Nene. Akala ko kasama yun. Talaga ako, na-amaze na sa mountain. Tapos, he spoke to his disciples and said, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who thirst and hunger after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in hearts, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Blessed are they who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people revile and persecute you and say false things against you because you are my followers. Rejoice greatly, for a great reward is waiting for you in heaven. Praise the Lord. Amen. O, di ba, Tane? Kumukonti na yung hingal mo, ibig sabihin, relax ka na. O, ayan na si Dwayne para sa iyong regalo. Ayan, thank you, Lord. Dati si Tane, sabi nung may mga nag-comment, bakit ang lakas ng hingal niya? Kinakabahan po siya nung mga panahon na yon, pero nababawasan na. Sabi nga ni Mama Ched, nakakasanay din. Nasanay na siya. Kaya nga nakalimutan niyang batiin na po niya birthday eh. Kasi hindi daw siya kinabahan. Okay, thank you Lord, mga kapatid. Ngayon tawagan na natin si Sister Relly para sa kanyang memorization. Yan. Sister Relly. Ayan. Sister Marlene Neo, good morning kapatid.
Good morning po, Sister Relly. Good morning again. Aba, Sister Relly, laging natatawag ngayon, no? Glory to God. Alam niyo po, yung mga kapatiran natin na laging sumasali, alam niyo, may nagtanong na sa akin kahapon, sabi niya, ano po yung susunod na memorization? See, that is a good habit na nakasanayan nila. Kaya minsan nagtataka po kayo, bakit sila nang sila? Dahil naging habit na po nila yung mag-memorize. How about the others, mga kapatid? Lagi ko na lang yung giniguilt trip, ayaw pa rin. Sali naman po kayo. Sister Relly, good morning po. Good morning po. Ayan, bati po kayo ulit sa kanila. Po. Bati po kayo ulit sa mga kapatid natin na nakikinig. Opo. Good morning po sa lahat ng mga kapatiran, sa lalo na po sa Makati, sa mga Makati area. Good morning po. At sa lahat-lahat. Amen. Thank you, Lord. Konti family. Amen. Thank you, Lord po, Sister Relly. At salamat nakita namin kayo last Sunday. Opo. Ayan. Sige po, go na po kung ready na po kayo. Amen po. Number 1, the Beatitudes. Number 1, happy are those who are poor in spirit. They belong to the kingdom of heaven. Number 2, happy are those who mourn. God will comfort them. Happy are those who are humble. They will receive what God promises. Happy are those who eagerly do what God requires. God will fulfill them. Happy are those who are merciful. God will be to others. Happy are those who are merciful to others, and God will be merciful to them. Happy are those who are pure in heart. God will call them happy are those who are pure in heart, they will see God. Happy are those who, pure in heart. Happy are those who work for peace. God, what God will do, will call them. His children. Happy are those who work for peace. God will call them His children. Happy are those who are persecuted. They belong to the kingdom of heaven. Happy are you when you are ano nga yun? When people insult you. Yes. Happy are when you are insulted by the people. Happy are you when people insult you, persecute you, because you are my follower. You will a great reward is waiting for you in heaven. Amen. Nabuo din. Oh, thank you, Lord po, Sister Relly. Congratulations po. At nandito po. Nandito po ang inyong regalo. Papadala namin kay Sister Sharon dahil pupunta siya mamaya. Pupunta mamaya kay Sister Sharon. Thank you, Lord po, Sister Relly. Glory to God. Bye po. Okay. Thank you, Lord. Yan po ang ating kapatid na si Sister Relly Danganan. Glory to God. Ngayon, dako na po tayo sa ating new song. At sa Monday, ito ay new song na talaga.
new song na bago talaga. Abangan po ninyo. Pero ito na po, for today, yung awitin. Dwayne, nalika na. Ito na yung new song mo. Dali. Bilis, bilis. Ito po ay inawit ni Sister Angela. At Andrea, sorry. At dito, opo. Darating ang araw, kakantayin ng malit na batang to, ang new song. Ayan. Welcome po natin lahat si Sister Andrea. At abangan nyo na po mga kapatid, ang ating kapatiran na meron po tayong live na guest para po dun sa ating segment sa awit ng pag-ibig ng Mami. Thank you, Lord. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo.
Good morning, Morning, Jesus! Jesus! Ayan, thank you, Lord. Nandito po kami para sa awit ng pag-ibig. Ayan, thank you, Lord. Bati. Ayan, thank you, Lord. Ito po yung introduction ng awit ng Mame Ligaya. Ayan, live kami, Yan, kami. live Ha? po, live. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Good morning, Jesus! Ayan. Thank you, Lord. Live kami. Thank you, Lord. Nandito po kami para sa awit ng pag-ibig. Yan. Mga kinompose ng Mame Ligaya. Ayan. Yan, purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating mga kapatid. At ngayon po, araw po ngayon ng Saturday. At ngayon nga po, kami po ay nabigyan ng pagkakataon na kami naman po ngayon ni Minister Utan. Baka papangit din. Baka pumangit din, ha, Minister Mame? Otan po. Kami po ni Minister Otan ang host ngayon. Ayan, thank you, Lord. Talagang napakabuti po ng Panginoon. Alam nyo, pag naranasan ninyo na dito sa harapan, mararanasan nyo yan. Kaya binabati po namin mga kapatid, yung ating mga kapatiran, lalo-lalo na po yung aming mga prayer meeting sa buong linggo. Naalam ko po na tayo ay patuloy na nakikinig ng gawain ng ating Panginoon. Sa awit 100, verse 1 to 2, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Talaga pong yung pagpapala ng Panginoon doon sa kanyang mga salita ay laging ibinibigay sa atin. Ang mga awitin at mga musika ay mahalagang bahagi ng pagsamba. Kaya nga kung atin mga kapatid, mapapansin, talagang pagsagawain natin ganito, hindi po nawawala yung mga awitin. At bilang mga nilalang ng Diyos, bahagi ng ating pagsamba sa Kanya ay ang pag-awit. Kaya nga po, lagi din nating binabanggit na hindi po ito pagandahan ng boses. Ang hinahanap talaga po ni Lord, yung mag-worship para sa Kanya. Kaya kung mapapansin po ninyo, tayong lahat ng mga taga-kumpi, wala pong hindi umaawit yan. Lahat po'y nagpupuri sa Panginoon. Ang mga awitin at mga musika ay mahalagang bahagi ng pagsamba. Bilang mga nilalang ng Diyos, bahagi ng ating pagsamba sa Kanya, ay yan po yung ating pag-awit. At meron pong isang Hebrew word ng worship. At yan po ay yung salitang tehela, na ang ibig sabihin ay sing a new song. Kaya kung atin hong mapapansin, ang dami nating mga awit na ibinibigay po ng Panginoon. At nakapaloob po sa salitang Hebrew word na tehela, ang pag-awit at ang musika, lalong-lalo na po, yun nga po yung mga awitin natin. At talaga naman pong punong-puno yung ating mga puso. At marami po na mga verse sa Biblia ang ipinag-uutos ang umawit sa Diyos. Unang-una po, matatagpuan po ito po sa Isaiah 42 verse 10. Umawit kayo ng bagong awit sa Panginoon.
Umawit kayo ng papuri sa Kanya. Kayong lahat na nasa mundo. Isipin nyo, lahat po tayo nasa mundo. Sabi, purihin ninyo siya. Kayong mga naglalayag kahit pala nagbibiyahe. Inuutusan pong umawit. Kayong lahat ng mga nilikha sa dagat. At kayong mga nakatira sa malalayong lugar. Lahat to, inuutusan talaga tayo ng Panginoon na umawit at sumamba sa Kanya. At sa Isaiah 12 verse 5, umawit kayo sa Panginoon dahil kahanga-hanga ang Kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong mundo. Ngayon po nahahayag buong mundo yung ating mga awitin. Sa Salmo 47 verse 6, umawit kayo ng mga papuri sa Diyos. Umawit kayo ng mga papuri sa Hari. Totoo po yan. Pag umaawit tayo, ang inaawitan po natin yung Hari ng mga hari at Panginoon ng ating Panginoon. At pinapapurihan po natin ang Diyos sa ating pag-awit sa Kanya. Kaya nga po dito, ay may mga iba't ibang okasyon sa Biblia kung saan ang pag-awit sa Diyos ay nasasaad bilang pagsamba sa Kanya. Unang-una po, kung atin nung mapapansin doon sa banal na hapunan ng ating Panginoong Hesus, sa Matthew 26 verse 30, at pag-awit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Isipin ho ninyo ha, bago pa lang sila magpunta sa bundok ng mga olibo, kasama po ang ating Panginoong Hesus, sana umawit sila. Kaya maging ang ating Panginoong Hesus umaawit. At ang pangalawa po, sa gitna ng mga pagkakakulong, alam po naman natin ang nangyari kay Pablo at Silas. Diba? Nakulong po sila, pero hating gabi, ano po yung kanilang ginawa? Umawit po sila. Sa Acts 16:25, at nang maghahating gabi na, si Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang mga bilanggo. Isipin nyo, hating gabi, hindi nagreklamo yung mga bilangguhan, nakinig sa pag-awit ni Pablo at Silas. Pangatlo po, na mga okasyon sa Bible na kung saan dapat awitan ng Panginoon, sa pagpapahayag sa hintil o sa mga unbeliever. Sa Romans 15 verse 9, at upang ang mga hintil ay magpuri sa Diyos dahil sa Kanyang habag, gaya ng nasusulat, kaya't kikilanlin kita sa gitna ng mga hintil at aawitin ko ang papuri sa iyong pangalan. Isipin nyo ha, sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita sa mga hintil, sa mga unbeliever, awit po. Kaya nga, di ba, sa panahon ngayon, ang dami po na i-evangelize sa pamamagitan po ng pag-awit. Saan pa po? Sa pagpapasakop sa Espiritu ng Diyos na matatagpuan po sa 1 Corinthians 14, verse 15. At upang ang mga hintil ay magpuri sa Diyos dahil sa Kanyang habag, gaya na nasusulat, kaya't kikinanling kita sa gitna ng mga hintil at aawitan ko ng papuri ang iyong pangalan. Naku, napakaganda po ng pinapakita sa atin ng Panginoon. Saan pa po? Sa pamumuhay bilang mga taong naliwanagan, sa gitna ng pagtitipon ng mga mananampalataya, tayo na po yun. Tayong naliwanagan ng salita ng Diyos, kaya lagi po tayong umaawit. Sa Ephesians 5:19 po, sa pagtitipon ninyo, umawit kayo ng mga salmo, himno, at ng iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Sa Colossus 3:16, itanim ninyong mabuti sa inyong puso ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan ninyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa puso ninyo. Kaya sa pag-awit po natin, pagpapasalamat sa ating mga puso. Sa Hebreo 13:15, lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring mula sa labi ng mga nagpapahayag ng pagkilala sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At sa panghuli po, sa panahon ng kagalakan, sa panahon ng problema, sabi po ng Santiago, Kabanatang 5, talata 13, may paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. May nagagalat ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Ang pag-awit po sa Panginoon, kaya pinagpala tayo mga kapatid, at yung nga pong nagaganap sa ating ngayon, ay talaga pong nagaganap sa buong mundo na ipapahayag po natin sa pamamagitan ng mga awitin na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Awitin ko lang po yung isang awitin na awitin ng mami. Umaawit, nagpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ang puso ko'y punong-puno ng pasasalamat sa iyo, sa bagong buhay kung taglay ngayon. Salamat
Salamat sa iyo sa bagong buhay kong ito. Umaawit, nagpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ang puso ko'y punong-puno ng pasasalamat sa iyo sa bagong buhay kung taglay ngayon. Salamat sa iyo sa bagong buhay kong ito. Gamitin mo ang buhay ko, ako'y maglilingkod sa iyo. Gawin sa atin ang lahat ayon sa kalooban mo. Gamitin mo, gamitin mo, gamitin mo ang buhay ko, aking Jesus. Gamitin mo ang buhay ko, ako'y maglilingkod sa iyo. Gawin sa atin ang lahat ayon sa kalooban mo. Gamitin mo, gamitin mo, gamitin mo ang buhay ko, aking Jesus. Talaga pong wala na tayong gagawin kundi paggamit sa ating Panginoon. At ngayon naman po, nais ko rin pong tawagin si Minister Otan para po ibahagi yung, simple po, si Minister Otan po, sa mga hindi po nakakakilala, apo po siya ng Mami Ligaya. Simple po, lagi siyang kasama at marami rin hong naikukwento sa kanya. At tingnan po natin ang ibabahagi ni Minister Otan kung paano nga ba nabigyan ang mami ng maraming awitin. Ayan, thank you Lord. Konting konting background lang dun sa, kasi paano nakapag-create ng Mami Ligaya ng maraming kanta. One time, morning devotion yun, natatandaan ko na nag-share ang mami doon sa kanya kung paano siya nakapag, yung openness ng pag-awits niya sa Panginoon. Yung isang morning devotion na shinare niya na in-invite sila ng isang conference, international conference. Ngayon, yung Mami Ligaya yung napili doon sa international conference. Pumunta sila sa Amerika para doon mag-conference. Tapos, one time, habang nagko-conference, tinawag yung Mami Ligaya. Ngayon, nung tinawag ang Mami Ligaya, siyempre, alam niyo naman, ang Mami Ligaya love na love niyang umawit, Pastor, simple. Ngayon, tinanong niya doon sa host kung pwedeng kumanta siya. Ngayon, nung pagkanta niya, kakantahin niya, sabi sa kanya, ano ba yung kanta mo? Standard song. Ang sabi sa kanya, nagpaalam ka ba? Nakantahin niya. Parang nagulat ang mami, ha? Parang kailangan pa ba? Pero sa totoo pala, bago mo awitin ang isang kanta ng iba, kailangan magpapaalam ka pa. Alam nyo, nalungkot ng konti dahil siyempre, love na love niyang pag-awit Ngayon, hindi siya ngayon nakakanta. Ngayon, ang ginawa niya, nag-pray siya kay Lord. Lord, gusto kong umawit ng umawit sa iyo. At doon nagsimula na binigyan ng mami ng maraming kanta. Kaya yung pinag-aaralan natin, yung yung open doors. Doon nagsimula yung napakaraming awitin ng mami. Kaya pag tinignan natin, parang sa tingin natin, sa una parang pangit, parang hinindian na umawit. Pero yung pala yung open doors, para makapag-compose ng kanta at thank you Lord, hanggang ngayon nakakanta natin. Ngayon, meron akong isang kanta na talagang nag-minister sa buhay ko. Talagang walang ibang aasahan kung hindi ang ating Panginoon. Ito po yon.
Sabik akong naghihintay sa pagtulong mo. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mo. Yaring pananabik, Panginoon, ay higit pa sa buhay ko. Naghihintay ng pagsapit nito. Sabik akong naghihintay sa pagtulong mo. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mo. Yaring pananabik, Panginoon, ay higit pa sa buhay ko. Naghihintay ng pagsapit nito. Si Yahweh ay sa akin at ako'y sa Kanya. Naghihintay ng pagsapit nito. Si Yahweh ay sa akin at ako'y sa Kanya. Naghihintay ng pagsapit nito. Naghihintay ng pagsapit nito. Ayan, thank you Lord. Yung mga binanggit nga kanina ni Pastor Simple, lahat pwedeng umawit kay Lord. Ayan, ang importante, yung available na pag-awit kay Lord. Ayan. Marami magagaling pero hindi available. Pero ang gusto ng Panginoon, yung available. Kaya thank you Lord, nandito kami ni Pastor Simple na para awitin ang ating Panginoon. Ngayon, yung sinasabi kanina ni Tita Ria, meron po kaming guest dito. Ayan. Itong guest natin, matagal na sa Compi to. At hindi lang yun, nakapagtrabaho din dito sa Compi. Ayan, alam nyo na po ba yun? At itong kapatid nating ito, dumaan to sa pinakamatinding pagsubok, yung nagkasakit. Parang wala nang kapag-apag-asa. Siya na lang magkukwento mamaya para ano ba yung tumimong kanta ng mami sa kanya habang siya nasa bingid. At thank you Lord, binigyan ng kapag-asahan. At muli, nandito muli awit sa ating Panginoon. Welcome natin si Brother Larry Gaviria. Ayan, welcome. Thank you, Lord. Ayan, Brother Larry, ano ba yung naaalala mong kanta kay sa mami? Ayan, bati po muna pala. Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga tahanan. And magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig sa umagang ito sa Good Morning Jesus sa Comfy. Ayan.
Brother Larry, naaalala mo siguro, wala kang alala no kasi nasa ICU ka nun eh. Nabalitaan namin nila pastor na na-ICU ka. Tapos, agad-agad, halos lahat ng is pumunta doon eh. Nag-aawitan kami, inawitan ka namin, kantahan kami. Nung time na ba yon, ano ba yung pakiramdam mo nun? Una-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nangyari sa akin last year. Yun po yung days lang bago mag-escalate ang COVID cases sa Pilipinas. Bali po nung ako'y mamaras sa hospital, yun na nga po, nung ako'y naroroon, nagpunta po sila Pastor at Sisteria at ang mga taga-East na nagkakantahan. But after that, nung umalis sila, nakatulog na po ako na hindi na ako nagising. So, the next thing that happened is, nagising ako sa ICU na ako. So sabi ng doktor, tinitingnan nila kung yung on the right senses ka. Tinatanong ako muna kung ano yung pangalan ko. So sinabi ko yung pangalan ko. Sabi niya, nasaan ka ba ngayon? Sabi ko, nasa prayer meeting po. Kasi nga, ang naririnig ko pa rin yung kantahan nung nandoon sila pastor. So yun ang nasa mind ko, yung nagpi-prayer meeting pa rin. Pero ang maganda po nito, nung nasa ICU kasi ako, biglang bumagsak ang aking oxygen level. Actually, yung bagsak ng oxygen ko, kung mga panahon na ito talagang wala na. So, mayroon pong nilagay, di ba, yung nilalagay dito sa bibig para makahinga at ano. So, sikip na sikip. So, naririnig ko lang yung sinasabi na pag hindi pa yan umayos, kailangan na natin butasan yung intubation na tinatawag. During that time, nanlumo ako kasi alam ko pag binutasan, medyo ang chances of makarecover, medyo pangit na. Habang di ako makapagsalita at nakalagay yung mga aparato sa aking bibig, so I can only move my hands, I can only move my talagang nag-pray ako kay Lord. At iisa lang ang bumabang salita sa akin, yung word na pag-asa. Uy. So, bigla akong naalala yung kantang Pag-asa Ko Sa'yo. At yung after that word na pag-asa, sabi niya, your hope is only in me. So, wala akong magawa kasi nga yung oxygen level hindi gumagalaw. Hindi rin, sabi ko nga, paano ito gagalaw? Hindi naman ako nila pinaiinom. Ang alam ko kasi yung oxygen magagaling sa water. Pero wala naman akong iniinom. Salamat sa Panginoon dahil nung nilid ako ni Lord na, yun naalala ko nga yung sinasabi na, iawit mo kay Lord. Ikanta mo kay Lord. Doon po ako nag-umpisang kumanta ng kumanta. Kahit na just through my mind, I'm just singing to the Lord. Umiiyak ako. Talaga tuloy-tuloy. Parang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil through that song, yung pag-asa ko sa iyo, Panginoon, it gives me a big hope in my heart that God will do something miraculously during that time. At iyon nga po ang nangyari. Amen. Kaya, kantahin mo na, Brother Larry. Lais kong awitin yung kantang ito dahil alam ko na sa mga situation na wala ka ng kakapitan, you can always hold on to the Lord because sabi nga, there is hope in Jesus. Pag-asa ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Ang buhay ko'y alay sa'yo,
magpakailanman. Tunay ang pag-ibig na iyong inialay, pag-asa ko sa'yo, Panginoon, sa'yo lamang. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, ay walang hanggan. Ang buhay ko'y alay sa'yo, magpakailanman. Tunay ang pag-ibig na iyong inialay, pag-asa ko sa'yo, Panginoon, sa'yo lamang. Di kayang sapigatin, kulang ang salita, pag-asa ko sa'yo, Panginoon, sa'yo lamang. Di kayang sambitin, kulang ang salita, pag-asa ko sa'yo, Panginoon, sa'yo lamang. Pag-asa ko sa'yo lamang. Yan, tunay po ang kapag-asahan natin ay nasa ating Panginoon. At alam ko na talagang buhay na buhay kay Brother Larry yung awiting iyon, na ang pag-asa talaga ay Thank you, Lord. nanggagaling sa ating Panginoon. Di po ba, Brother Larry, meron po isa po kayong awitin? Actually, nung inawit ko po yun, tuloy-tuloy yung, basta it's really about hope. Tapos naalala ko yung kanta na, yung kinanta ng mami din, yung Blessed Assurance. So sabi ko, nung marinig ko yung Blessed Assurance na yon, parang ang lakas ng loob ko, nabubuhayin pa talaga ako ng Diyos. Amen. So parang, ang lakas ng fighting spirit ko, na sabi ko, hindi, bukas, mataas na yung aking oxygen level, hindi na ako bubutasan. And true enough, ganun po nga yung nangyari. At the following day, pagpunta ng doktor, sabi niya, oh, milagro, ang taas na ng okay na yung oxygen level niya. Kaya all glory and honors po para ibalik ko sa Panginoon na talagang yung buhay ko ngayon, second chance na pinagkaloob ng Diyos sa akin. Thank you, Lord. Kaya binuhay ka ni Lord kasi may purpose sa'yo si Lord para umawit ka. Thank you, Lord. Awitan ng ating Panginoon. Kaya thank you, Lord, dyan. Nung unang ang makita namin to sa ICU, parang pag tinignan namin, parang ang daming aparato, ganito. Parang sa akin lang, kung ako lang ang magbabase, medyo wala ng pag-asa. Pero yung kanyang buhay, kay Lord niya ibinigay yung pag-asa niya. Kaya ngayon, hanggang ngayon, malakas, nakakapagtrabaho pa, no, Amen. brother? Thank Tapos, you, Lord. hindi lang yun, nakakaawit pa ngayon kay Lord. At yung suporta niya sa gawain ni Lord, laging nasa prayer meeting din si Brother Larry. Kaya bless na bless si Brother Larry kasi Amen. binigyan pa siya muli ng panibagong buhay. Kaya aawitin niya yung A blessed Blessed life with the assurance. Lord. Thank you, Lord. Blessed assurance, Jesus is mine.
He will never leave me, forsake me. He's by my side. For my hope is in Him, like a snow in the rain, coming down from heaven. Blessed assurance, Jesus is mine. He will never leave me, forsake me. He's by my side. For my hope is in Him, like a snow in the rain, coming down from heaven. Lord, I believe in your words, in your promises. Lord, I believe in your words, in your promises. Lord, I believe. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. Kaya, eto pa lang, iilan pa lang yan ng mga awitin ng mami na nakanta namin at yung kila Pastor Rafi tsaka kay Minister Arnold. Marami pang kanta na may ibabahagi namin sa inyo. Kaya, in the meantime, magtatapos na muna tayo kasi medyo napakaikli ng oras. Pero, next Saturday, abangan nyo pa muli kung sino yung aming i-guess. Kaya, thank you, Lord! Yeah. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. I love you, my Lord. I love you, I do. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. I love you, my Lord. I love you, I do. My voice rises up as a fountain, giving life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless.